Eto mga sanggay, pag-usapan po natin ang malaking pasabog ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. Pag-usapan po natin mga sangkay itong balita tungkol po dito sa isang malaking pasabog ni PBBM. Alright? Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Ayan po, parami po tayo ng parami. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa ibaba. May makikita po kayo dyan na subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Diretso po tayo. Ito po mga sangkay yung matinding pahayag ni PBBM. Pakinggan po natin. Humingi ng paumanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hambing nito sa cancer na kailangang operahan, kaya umano niya pinaimbestigahan. Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tamang-tama sa Pasko, ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang Coastal Area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay in-inspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ng mahigit 1 kilometrong tulay. Ayan na, masasaktan na naman po dito yung mga DDS, mga sangkay. Ulitin natin, kailan daw? Motorista sa December 15, ay in-inspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ng mahigit 1 kilometrong tulay. July. Ayan ha. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Nabanggit na po ng media kung kailan ito sinimulan. Kahit i-research po natin sa Google. Ito, makikita din po talaga natin. November 2023, nagsimula. Naaprubahan noong 2022 mga sangkay itong malaking proyekto. So wala po ditong wala pong kinalaman na si PRRD dito. Hindi na po presidente noong 2023 si Tatay Digong. At pambihira. Ano yun? Hindi na siya presidente, nagtatrabaho pa rin siya. Anak ng toko naman mga sangkay. Wala pong kahit na isang poste dyan. Kasi nga po, wala pang naaaprubahan pagkatapos po ng term ni PRRD. Nung pumasok si PBBM, nakausap niya yung mga Chinese, itong magpopondo mga sangkay at kontraktor. At dito mga sangkay, syempre, nakausap din po niya yung dati, at that time, is tropa po yung mga Duterte, okay pa sila. Hanggang saan naaprubahan at tinuloy po itong proyekto na ito mga sangkay. So, during PRRD's time, wala pong Bukana Bridge na pag-uusapan pa lamang po mga sangkay. Possible nasa listahan, pero wala pong ni singkung duling na pondo po doon at wala pong approval. Alright? Na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng Malacanang Press Corps. The truth of the matter is, it really has been a difficult time. We are trying precisely to change the entire system. Yun ang maganda mga sangkay, no? Sabi po niya, gusto niyang ayusin yung buong sistema na mayroon po tayo kasi bulok. Ang pangit po ng exit ni PBBM, mga sangkay, kung halimbawa, lalabas siya na may mga napakulong pero yung sistema hindi po naayos. Malaking sayang po yun, mga sangkay. And when you have to excise a cancer out of
such a complicated system. Okay. So ito po talaga yung tinututukan ni PBBM ngayon. Yung system ay dapat ayusin. Kasi, guys, ang tagal na po na ito eh. Ang korupsyon na to, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang po ito sa flood control. Buong departamento po ito, mga sangkay, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi lamang po sa mga project, sa marami pa pong bagay sa ating pamahalaan. Kaya nga po, kailangan po mga sangkay mag-adapt na ng blockchain. Yun po talaga yung kailangan. Kung hindi i-adapt ito mga sangkay ng administrasyon, nakakalungkot. Kung hindi ma-adapt yung blockchain, nakakalungkot mga sangkay. Kasi nga po, yun po yung ano eh. Yun po yung pinaka-the best option para wala na pong korupsyon. Para kita na po ang lahat, transparent ang lahat, at makikita po ng taong bayan. I-blockchain na po lahat, buong kaperahan ng gobyerno, from top to bottom, mga sangkay. Ganun po ang kailangan dyan. You need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Alam daw ng Pangulo na yan ang mangyayari mula nang puntiryahin niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo ang katiwalian sa flood control projects. Tingnan nyo mga sangkay, dito. Alam niyo habang nagsasalita dito si PBBM ng SONA, si Romualdez po parang aligaga at parang malungkot. Ay, hindi ko alam bakit mga sangkay. Ewan ko kung tinatamaan siya o kinakabahan na kasi dito nga po, inumpisahang kalampagin ni PBBM itong mga korap. Ngayon, humihingi ng paumanhin ng Pangulo sa gitna ng hinaharap na krisis sa pamahalaan na kailangan anyang pagdaanan para mabagong sistemang umiiral anya sa nakalipas sa 3 dekada. Grabe, no? 30 years. Na ganito na po kagaralgal, mga sangkay, kalala ang sistema. Kaya, tama lang na ayusin po talaga. Kasi kung hindi maayos to, naku po, And I'm aray ko. sorry that the people suffered because of it, but it's had to be done. So we have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Isa rin anya sa pinakamalaking hamong hinaharap sa paglilinis sa gobyerno, ang pagkalat ng fake news. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano mga partikular na fake news na tinutukoy o kung may kinalaman ito sa mga bidyong inilabas ni dating Congressman Zaldico. Yan talaga. Legit na fake news, mga sangkay. Saan ka nakakita ng kurap, mga sangkay? Tapos, naglalabas po ng mga information. Tapos, ang idadamay pa po niya, yung taong nagsiwalat, mga sangkay, ng katotohanan ito. Ang dali-daling isipin, mga sangkay, di ba? Kung ikaw ay kasama ka sa mga nangurap, never kang gagawa ng pamamaraan para mabuksan, umaungkat ito. Di ba? Mga sangkay. Pero, si BBM, malinis po yun. Malabo pong kasama po siya sa korupsyon. Kasi nga po, siya ang nagbunyag neto. Ikaw ba, kung ikaw ay magnanakaw, sasabihin mo ba na itong mga tropa ko magnanakaw, ibabalikan ka ng mga yan? Diba? Hindi, mga sangkay. Kung alam mong may masisilip sa'yo at korap ka, hindi mo sasabihin yan. Na nagdadawit sa kanya, sa First Lady at sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos sa katiwalian. Dati na yang mariing pinabulaanan ng Malacanang. The government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on. Tiwala ang Pangulo. Galing ni BBM magsalita, no? Kahit wala siyang binabasa dito eh. May mga times na mayroon po siyang kodigo, pero ito, walang binabasa. Na malalampasan nito ang mga Ayan, no? Wala pong kodigo. problema. We know what we are going to do. We know what we are doing. And we will continue this campaign against corruption, this entitlement that has shocked everyone, myself included. Nauna nang sinabi ng Pangulo na walang exempted sa investigasyon. At siya man
handang makipagtulungan kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, So ayan, mga sangkay, yung malaking pasabog ni PBBM. So, ito po ay kailangan po talaga maayos ngayon. Malinis. Hindi lamang po basta mapakulong itong mga korap, kundi mapanagot. That's very important, mga sangkay, sa kanyang administration. Kasi kung e-exit po siya dyan, na may mali pa rin sa sistema, babalik lang po yan eh. Mapakulong sila, okay, mapakulong yung mga naunang korap. Ano mangyayari? Kung ang sistema hindi ba aayos, babalik na naman po yung sistema na kung saan may ganun ulit. Iikot yung korupsyon. May mga bago na naman pong sisibol na mga korap. Sila na naman po ang mangungurap. So, it is time, mga sangkay, to change the system at linisin ang sistema. Kung tutuusin nga, kailangan po natin ayusin yung 1987 Constitution. Doon po talaga yung ugat. Real talk yan, mga sangkay. Yung mga in love sa 1987 Constitution, doon po yung ugat niyan. Bakit po naghihirap ang Pilipinas? 1987 Constitution. Bakit po ang lala ng korupsyon? 1987 Constitution. Kasi ang nagsishape sa utak ng tao, yung sistema eh. 'Di ba? Sabi pa nga, kung ang sistema mahigpit, hindi po ang tao basta-basta gagawa ng kalokohan. Pero kapag ang sistema may problema, doon po, mga sangkay, lahat ng tao, okay lang pala yung ganito, okay lang pala magnakaw, okay lang pala kumikbak. Diba? Kaya it's time, no? Hindi lamang po i-blockchain. Magkaroon na po ng charter change. Ayusin itong 1987 Constitution na bulok, basura, mga sangkay. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.